Hindi ako magsasawang intindihin ka sa lahat ng pagkakataon, mahal. Kahit hanggang pumuti ng lahat ng buhok natin. Kahit nakatungkod na ako. O kahit sobrang labo na ng mga mata. Ganun kita kamahal. Nagsimula sila sa bangayan. Hindi naman niya akalaing magtatapos sila sa kasalan. Dear Amihan Stories presents The Gentleman's Club Series 5, A Sweet Revenge, written by Jasmine Jail. Lumayo ka sa akin, please. Ayokong masangkot sa isang eskandalo. Ayokong masirang karir ko. Kung maaari, gawin mo nalang trabaho mo dito. Napipikunan sabi ni Paul nang pilit siyang nilalapitan at hinahawakan ng empleyada ng hotel na pumasok sa room niya. Nauna nang inamin nito na nagugustuhan daw siya at matagal na itong fan niya. Willing din daw itong ipagkaloob sa kanyang katawan nito pero ayaw niyang patulan. Iniingatan kasi niya ng sobra ang career niya bilang model at sa kasalukuyan ay unti-unti na siyang nagkakaroon ng spotlight sa big screen at telebisyon. Wala namang makakaalam eh. Tayong dalawa lang nandito sa room. Hindi tayo nakakasiguro. Mali natin, may naka-install na mga camera dito sa room. At may mga showbiz reporters na nag-aabang na may babalita nila. Baka imbes na magtuloy-tuloy ang pagsikat ko malos agad ako. Sige na Paul, pabilis lang naman eh. Muling lumapit ang babae sa kanya at sinadya pa nitong idikit sa katawan niya ang dalawang umbok nito sa dibdib. Hindi pa rin siya pumatol at sa halip ay bahagya itong itinulak palayo sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niyang isa nitong kamay at hinila palabas ng room. Umalis ka at huwag na ulit akong gagambalain. Kung ayaw mo ireklamo kita sa management nitong hotel at mawalan ka ng trabaho. Nang makalabas ng babae, ay dali-dali niyang nilak ang pinto. Sakto ring tumunog ang alarm sa kanyang cellphone at nataranta siya nang maalala ang nakaschedule niyang pictorial. Sigurado naghihintay na yun si Derek. Nababahalang sambit niya at dali-dali na siya nagayos ng kanyang sarili. Pagkatapos ay nagmaneho na siya patungo sa venue ng pictorial. Kaya lang, traffic sa dinaanan niya, kaya mas lalo siyang namroblema. At nang makarating siya sa parking area ng venue, 2 minutes na siyang late. Pasasabon ako nito ni Derek eh. Napapailing na sambit niya. Habang inaatras ng sasakyan para maipark, ay nagulat siya nang biglang makarinig ng malakas na kalabog mula sa likuran na para bang may nabangga siyang isa ring sasakyan. At ilang sandali pa may isa ng babae ang sunod-sunod na kumatok sa pinto ng kanyang kotse. Galit na galit ito at pilit siyang pinapababa. Inabot ba sa sasakyan mo? Maang-maangang tanong niya matapos makababa ng kotse at hinarap ang babae. Ay hindi! Napipikon sagot nito. Magtatanong ka pa eh. Ano ka ba? Marunong ka bang mag-park na sasakyan o hindi? Pasensya na Misa, nagmamadali kasi ako at hindi ko alam na lalabas ka. Ano hindi alam? Nag-signal pa nga ako, di ba? Hindi ka ba tumitingin o sadya talagang wala kang pakialam sa iba? Late na kasi talaga ako, Misa. Nag-aalalang wika niya at paulit-ulit pa siyang tumingin sa kanyang wristwatch. Pagkatapos, kinuha niyang wallet sa bulsa at dumukot ng calling card doon, saka ibinigay sa babae. Pasensya na talaga, Misa. Pero pwede bang mamaya na lang tayo mag-uusap pagkatapos ng shoot ko? Nagmamadali kasi ako ngayon at sobrang late na ako. Ikaw palang rising super hot model na si Paul Carillo? Napapangising sabi ng babae matapos itong tignan ng calling card at pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. Ngayon lang kita namit ng personal at ang tanging masasabi ko, hindi ka naman pala kagwapuhan. Hindi rin magandang ugali mo. Taliwas sa mga naririnig kong balita na puring-puri ka at pang main character ang dating. Hindi na niya pinansin ang mga sinabi nito dahil ang tanging nasa isip niya lang ay kung anong idadahilan niya sa direktor kapag pinagalitan siya dahil sa pagiging late. Dali-dali na siya naglakad patungo sa elevator at kahit nagsisigaw ang babae at tinatawag siya, hindi niya ito pinansin. Samantala, nanggagalaiti pa rin sa galit si Juris kahit wala na sa paningin niya si Paul Carillo. Ang humagip sa bago niya sasakyan, dahilan para magasgasan yun. At ang masaklap pa, tinakbuhan lang siya pagkatapos ng insidente at kung ano-ano pang idinahilan. Humanda siya sa akin.
Baka gusto niya bumagsak biglang career niya. Ines na wika niya habang nagda-dial sa cellphone. Sinusubukan tawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Paul. Hindi siya sinagot na lalaki. At makailang ulit pa niyang ginawa iyon, pero nire-reject lang at ang panghuli ay tuluyan ng pinatay ang cellphone at hindi na niya matawagan. Gusto yata talaga ng gulo ng Paul Carillo na yun. Binabalak na sana niyang sundan ng lalaki nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. At nang tignan niya kung sinong tumatawag, ay numero ng boss niyang kanya nakita. Isa siyang showbiz reporter, pero sa ibang kumpanya siya nagtatrabaho at hindi sa sarili nilang kumpanya. Hindi naman sa nagre-rebelde siya, kaya ayaw niyang magtrabaho sa PBS ng kapatid niyang si Gerson ang CEO. Ang gusto niya lang naman ay maging malaya. Masyadong mataas ang reputasyon ng PBS at hindi pwedeng magkamali doon. At sa kasalukuyan ay ayaw muna niyang napapressure siya. Hello, Juris. Kanina pa akong tumatawag sa'yo. Bakit hindi mo sinasagot? Bungad sa kanya ng boss niyang si Mr. Apelyido nang sagutin niya ang tawag nito. Pasensya na po sir, may loko kasing lalaking biglang inatrasan ng sasakyan ko. Mukhang hindi marunong mag-park ng kotse niya. Tapos tinakbuhan pa ako at nagbigay lang ng calling card. Nung tinawagan ko naman, abay, pinatayan ako ng cellphone. Sobrang bastos. Saka mo na sikasuhin ang problema mong yan. Ito na munang unahin mo at siguradong magiging isa ito sa malalaking balitang lalabas ngayon 2026. Nagmamadaling sabi ng boss niya, kaya hindi na siya nagkuwento pa ng tungkol sa inkuwentro nila ni Paul Carillo. Hinintay na lang niyang instructions ito at mukhang may papagawa na naman sa kanyang exclusive na trabaho. May natanggap akong balita na may karelasyon daw ang rising super hot model na si Paul Carillo. Na isang empleyada ng hotel kung saan siya naka-check-in ngayon. At ito yung matindi ha. May kumakalat daw sa ilang online sites na skandal ng dalawa. Pagpapatuloy ni Mr. Apelyido. Ano? Si Paul Carillo? May skandal na kumakalat online? Gulat na saad niya. At sa kabilang banda, may ngiting biglang gumuhit sa mukha niya. Kung totoo kasing may skandal na lalaking yun at maibalita niya sa buong mundo, ay magiging sobrang sapat na para makaganti siya dito. Oo, Juris. Pero i-verify mo muna to bago ka gumawa ng balita. Ayoko namang magpakalat tayo ng fake news at baka makakasuhan pa tayo ng libel. Sige po sir, ako na pong bahala. Napapangiting sagot niya. Regardless kung totoo man o hindi ang balitang may skandal si Paul Carillo, ay naiisip na niyang gawa nito ng balita. At nang putuli na ni Mr. Apelyido niya, ay pumasok na rin siya sa kanyang kotse. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan na ng excitement. Ayaw niya akong harapin na. Tapos pinapatayan pa niya ako ng cellphone. Humanda siya sa akin ngayon. Dadaling ko na lang sa kasa tong kotse at kaya ko naman bayaran ng pagpapaayos ito. Sambit niya sa sarili. Matapos niyang magdala sa kasa sa sakyan, ay sinimulan niyang subaybayan ng mga kilos si Paul. Hanggang sa mapunta siya sa hotel kung saan ito naka-check-in. Sinundan pa rin niya ito hanggang sa room nito. At doon, nakita niyang empleyada ng hotel na pumasok sa loob. Agad din yung kinuhanan ng picture. At sobrang perfect dahil malinaw na nakuhanan ang paghawak ng babae sa magkabilang pisngi ni Paul at bigla itong hinalikan. Bagamat parang nakaw lang yon dahil pagkatapos noon ay nagalit si Paul at itinulak palabas ang babae. Pero yung perfect shot na nakuha niya ay sapat na para makagawa siya ng exclusive na balita na siguradong aabangan ng mga tao. Congratulations, Juris. Wala pang 24 oras. Viral na agad ang binalita mo tungkol kay Paul Carillo. Malaki rin ang tinasang ratings natin. Nakangiting sa lubong sa kanya ni Mr. Apelyido. Nang sumunod na araw, matapos niyang maibalita nakita niya sa hotel. Pero syempre, may mga dagdag na yon. Kaya lang, ang tanong ay, sinunod mo bang instructions ko sa'yo? Sinigurado mo ba munang totoo yung binalita mo? Baka maukusahan tayo nitong nagpapakalat ng fake news. Huwag kang mag-alala, sir. 100% totoo yung binalita ko. Kita naman dun sa mga pictures na nakuha ko, di ba? Halatang may relasyon sila ng hotel employee na yun. Sigurado ka dyan, ha? Kung sa opisinang pinapasukan niya ay puro papuri ang natanggap niya. Sa bahay naman nila ay panenermon ang sumalubong sa kanya mula sa kapatid niyang si Gerson nang umuwi siya.
Ano bang pumasok sa isip mo, Juris? At naisipan mong magpakalat ng fake news? Alam mo bang maaari yung ikasira ng karir ni Paul? Yun nga yung gusto ko, Jerson eh. Ang masirang career niya. Para naman kahit na papaano makabawi ako sa ginawa niyang pagbangga sa bago kong sasakyan. Tapos, tinakasan niya ako. At pinatayan pa ng cellphone nung tinatawagan ko siya. Eh kasi nga busy siya. Alam mo naman sumisikat na siya. Kaya parami na rin ang parami ang mga projects niya. Ikaw ang dapat na mas makaintindi sa sitwasyon niya kasi journalist ka. Siya pala iintindihin ko. Pero ako, babaliwalain niya. Inasasambit niya. Pagkatapos ay nilagpasan na ito. Pero hindi pa siya nakalalayo nang lingunin niya ito at muling kinumpronta. Teka nga, bakit ba parang mas kinakampihan mo pa yung lalaki yun kesa sa akin na sarili mong kapatid? Kapatid siya ni na Dwight at Elmer. Kaya kilala ko siya personally. Mabait at responsabling tao si Paul. Kaya sigurado kung hindi niya tatakasan ng atraso sa'yo. Busy lang yun sa mga nakalinyang projects kaya hindi ka pa naasikaso. Hindi ako naniniwala. Eh mahigit ang 1 linggo mula nung bangkay niya yung kotse ko, pero hindi pa rin siya nagre-reach out sa akin. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo, panay ang tawag ni Paul sa kanya. Hindi niya lang sinasagot at nire-reject. Imposibleng hindi siya mag-reach out sa'yo. Depressed na nga yung tao dahil sa binalita mong wala namang katotohanan. Patagal na kasi kitang pinapalipat sa PBS pero ayaw mo. Ginagamit ka lang naman dyan sa network na yan para manira ng mga artistang ang tanging hangarin lang naman ay magkaroon ng break sa industriya at sumikat. At imbes ng PBS sa makinabang sa talent at taglay mo mas pinipili mo pang magtrabaho sa iba. So, inaamin mo na magaling talaga ako, Jerson? Na-deserve ng 5-star rating nung balita ko tungkol kay Paul Carillo? Wala akong sinabing ganun, Juris. As sinasabi ko, lumipat ka na sa kumpanya ng sarili mong pamilya. Makakasama sa image ng PBS kung patuloy ka pa rin magtatrabaho sa ibang network. Palilipatin mo ako ng PBS para ano? Para kontrolin niyo ako at i-pressure lagi? No way, Jerson. Nag-e-enjoy pa ako sa pagiging malaya ko sa buhay at trabaho. Bahala ka nga. Basta wag mo idamay ang PBS sa mga kontrobersyang nililika mo. At saka yan tungkol kay Paul Carillo. Ayusin mo yan. Much better kung mag-i-issue ka ng public apology. Sabi mo nagkamali ka sa balitang nilabas mo. Na wala naman talagang skandal si Paul. At hindi rin totoo yung tungkol sa karelasyon niya hotel employee. Ano? Iba naman ako magpa-public apology eh. Wala naman akong ginagawang masama. Naglabas lang naman ako ng balita. Naglabas ka ng fake news, Juris. At ikakasira yun ng taong involved dun sa balita mo. Ito nga, nag-chat sa akin si Elmer. Nandun daw si Paul sa Gentleman's Club. Nagpapakulunod sa alak. Depressed dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan niya. Hindi fake yung binalita ko, Jason, okay? At hindi ko na rin kasalanan kung hindi niya kayang i-manage ang sitwasyon. Gagawa siya ng ganun tapos takot pala siyang malagay sa hot seat. Nagpatuloy na siya sa paglalakad pagkatapos. Bahala ka, Juris. Konsensya mo na lang hahabol sa'yo kapag may nangyaring masama kay Paul. Nagpahabol pa rin ang kapatid niya pero hindi na niya ito pinansin at dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Wala na sana siyang pakialam at pakiramdam niya ay nakaganti na siya kay Paul. Ngunit ang sumunod na araw ay nabalitaan niya na nagtangka raw magpakamatay ang lalaki dahil sa matinding depresyon. Bigla siyang kinabahan at nakaramdam ng guilt. Ang totoo, hindi niya naisip na hahantong sa ganoon dahil ang tingin naman niya kay Paul ay matapang at tipo ng lalaking hindi basta magpapatalo. Ito sinasabi ko sa'yo, Juris eh. Nagtangka na magpakamatay si Paul. Mabuti na lang at may nakakita sa kanya kaya napagilan siya. Todo pangongonsensya pa ang ginawa ni Jerson nang muli silang nagkaharap. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Bakit? Pupuntahan mo ba siya? Kakausapin mo at babawiin ang binalita mo sa telebisyon na chismis lang naman walang basehan? Kakausapin ko siya at hingin ng tawad sa kanya. Ko-comfort ko rin siya kung kinakailangan. Kahit bawiin ko pa yung balita at mag-public apology pa ako, nasira ko na yung image niya. The least I can do now is to apologize sincerely. Lumapat bigla ang ngiti ni Jerson dahil sa kanyang sinabi. Yan nga ang dapat mong gawin, Juris. Pag-iresponsable ka sa mga actions mo para hindi ka usigin ang konsensya mo. Okay yan, tuloy mo yan. So ano nga? Alam mo ba kung nasan si Paul? Dami-dami mo nang sinabi pero yung tanong ko hindi mo naman sinagot. Nandun siya ngayon sa Bangyawan Island. Puntahan mo na siya agad at baka makaisip na naman yun na hindi maganda. Hindi na siya sumagot at tinalikuran ng kapatid. Pagkatapos ay naghanda na siya para puntahan si Paul sa islang binanggit ni Jerson. Hindi naman talaga siya likas sa masama at nakokonsensya din kahit napapano sa kanyang ginawa. Kalat na rin online ang di umano'y skandal ni Paul
Naggawa-gawa lang naman ng mga oportunistang video editors. Pero kahit na fake yun, ay pwede pa rin pabagsakin noon ang career ng lalaki sa isang iglap. Pumunta siya sa Bangiawan Island at pagdating doon, nagtaka siya dahil halos walang tao doon. Hindi kaya nirentahan niyang buong isla para makapagsolo siya dito at magawa ang gusto niyang gawin? Sambit niya sa sarili habang nagsisimula ng maglakad. Diyos ko po naman, huwag naman sana niyang maisipang magpakamatay dito habang buhay akong uusigin ng konsensya ko kapag ginawa niya yon. Nagmadali siya at habang naglalakad ay lumingon-lingon siya sa paligid. Nagbabaka sakaling makita si Paul. Hanggang sa matanaw na niya ang isang rest house. Pero kasunod naman noon ay ang biglang pagsulpot ng malaki at mahabang ahas na kulay green. Nahulog yun mula sa taas at mukha naggaling sa malaking punong nadaanan niya. Ay! Ang laki! Diyos ko po! Help, Mommy! Sigaw niya habang tumatakbo palayo sa ahas. Wala siyang lingon-lingon at diretso lang patungo sa rest house. Hanggang sa makakita siya ng isang lalaki at kahit hindi siya siguradong si Paul iyon, ay dali-dali pa rin niyang nilapitan at hininga ng tulong. Help! Help! May malaking ahas doon! Nang makalapit na siya, sa kanya nakumpirmang si Paul nga iyon. Anong ahas? Yung ba nakasunod sa'yo? Tinong nito sa kanya. Sumunod sa akin? Naku po, Mami! Help! Ayoko mamatay dahil sa tuklaw ng ahas! Natatarantang sambit niya. At dahil sa takot, kaya napayakap siya kay Paul. Napahawak din ito sa kanya. Hindi niya alam kung dala lang ng pagkagulat o gusto talaga siyang tulungan. Pagkatapos ay itinaas niya 2 paa at nagpakarga siya dito na parang baby. Asa na? Sumunod pa rin ba? Natatakot pa rin tanong niya. Oh, yan nga oh. Nasa paanan natin. Ano? Sumunod pa rin? Diyos ko, baka matuklaw tayo. Tumakbo ka na, please. Umalis na tayo dito. Pumasok na tayo sa loob. Relax lang. Ano ka ba? Natatawang sambit ni Paul. Hanggang sa napagtanto niya na pinagtitripan lang siya nito at paglingon niya sa lupa sa kanyang likuran, ay wala naman siya nakitang ahas. Kaya nahampas niya ito sa dibdib at kumawala na rin siya dito. Ano ba? Pinagtitripan mo ba ako? Asik niya, pero nanatili lang itong nakatawa habang pinagmamasdan siya. Nakakatawa ba ha? Rat snake lang naman kasi yun. Walang kamandag at harmless sa mga tao. Wala man o merong kamandag, ahas pa rin yun. Nanunuklaw pa rin yun. Hindi ka naman mamamatay sa tuklaw nun eh. At hindi rin nanunuklaw ang ahas kapag hindi mo ginalaw o sinaktan. May phobia ako sa ahas, okay? Kaya huwag ka na magbaro nun dyan. Okay. I'm sorry na kung ganun. Wala kasi napigilan ng sarili ko na matawa ng konti. Anong konti? Eh grabe nga yung bungis-ngis mo. So, ano pala dahilan at pumunta ka rito sa Bangiawan Island? May business ka ba rito? May interviewin ka? O sinusundan mo ko? Tinong nito kalaunan, pero parang may halo yung panunokso pangasar. Hoy Mr. Paul Carillo, for your information, pumunta ako dito dahil sa nabalitaan ko. Nagtangka ka raw magpakamatay. Naisip ko na baka na-depress ka dahil sa balitang inilabas ko tungkol sa'yo. Kaya mag-sorry sana ako at tatamayan ka na rin dito. Baka maisipan mo na namang magpakamatay. Pahayag niya na biglang nagpalapad ang ngiti nito. Pero mukhang hindi ka naman depressed at nag-e-enjoy ka sa pagstay mo dito sa isla. Kaya alis na lang ako at babalik na sa Manila. Sayang lang yung pag-alala ko sa'yo at yung effort ko sa pagpunta dito. Pagpapatuloy niya, pero may kasama na yung pagkainis. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at naglakad siya pabalik sa daungan ng bangkang bumabiyahe papunta doon. Sinundan naman agad siya ni Paul at hinawakan pang isa niyang kamay para pigilan siya sa paglalakad. Sandali lang, Juris. Huwag mo nga akong hawakan! Inasasambit niya nang harapin niya ulit ito. Kung kanina, habang bumabiyahe ako papunta dito, nakokonsensya ako at awang nararamdaman ko para sa'yo. Ngayon, galit na ulit ako sa'yo. Sandali lang. Wala ka pang masasakyang bangka ngayon kaya hindi ka pa makakabalik ng Manila. Eh di lalanguyin kong dagat. Pabalang na sagot niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Sinubukan pa rin siyang harangan nito at pigilan, pero nagmatigas siya at pinagtulakan ito. Bahala ka nga. Basta hindi ko nakasalanan kapag may nangyari masama sa'yo rito ah. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita uuobligahin kung sakaling may mangyaring masama sa akin dito. At alam ko namang hindi mo ako papansinin kung sakali eh. Katulad ng ginawa mo sa kotse ko. Tinakasan mo na ako.
Pinatayan mo pa ako ng cellphone. Teka lang, Miss Castro. Malino kong sinabi sa'yo na haharapin kita pagkatapos ng shoot ko pero hindi ka makapaghintay. Tapos nalaman ko na lang kung ano ng chismis ang pinakalat mo tungkol sa akin. Kaya pa nung tinatawagan na kita, hindi mo na ako sinasagot at nire-reject na lang. Kasi may ginawa ka ng kasalanan. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo para sabing ako pang may kasalanan. Kung sa kasalanan ay aminado naman ako may nagawa rin ako. At willing ako makipagayos sa'yo ng araw na yun. Kaya lang, mas inuna mo pang pagiging bugnutin mo. What? Sinong bugduti na sinasabi mo? Ikaw, Miss Juris Castro. Bakit? Idideny mo pa? Totoo namang bugnutin ka, di ba? Kaya nga hanggang ngayon wala ka pang boyfriend kasi wala nakakagusto sa'yo. Kumbaga sa pansit, kahit sang katerba pa sa sahog mong karne, hindi ka pa rin pipiliin kasi walang lasa yung pagkakaluto sa'yo. Hoy, 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 hoy! Huwag mo ko itutulad sa'yo na pumapatol kahit kanino kahit sa mga hotel attendant ha. Ang lakas din ng loob mong ihalin tulad ako sa pansit. Para sabihin ko sa'yo, Mr. Carillo, kahit walang sahog ang pansit ko, pipiliin pa rin to ng kahit sinong makakatikim dito. Baka nga ma-addict pa't balik-balikan dahil sa sobrang sarap. Oh, talaga? Subukan nga natin at ipatikim mo sa akin ang pansit mo para magkaalaman tayo. Paghahamon nito, kasabay ng paghakbang palapit sa kanya at nakatitig pa sa mga mata niya na para bang may gustong ipahiwatig. Bastos! Pasigaw na sabi niya kasabay ng pagsampal dito na malakas. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad at iniwan ito. Hoy, Miss Castro! Ano bang pansit ang iniisip mo para sampalin ako ng malakas at sabihan pang bastos? Pahabol nito pero hindi na niya pinansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hanggang sa makarating na siya sa dalampasigan. Pero gaya ng sinabi ni Paul, ay wala nga siya nakitang kahit isang bangka doon na pwede niyang masakyan para makabalik sa Maynila. Di ba sabi ko sa'yo, wala akong masasakyang bangka kung gusto mong umalis ng isla ngayon din mismo. May schedule din kasi mga biyahe nila. Kaya di ka na muna sa rest house para makapagpahinga ka at makapag-usap din tayo na maayos. Narinig niya ang boses si Paul na sinundan pa rin pala siya at nasa likuran na niya. Mas gugustuhin ko pa maghintay dito no, kahit abutin pa ako ng gabi, kaysa sumama sa'yo. Mamaya ko ano pag gawin mo sa akin eh. Hindi ako masamang tao, okay? Oops, huwag lumapit. Kung ayaw mong bigyan ko ng kakambal yung sampal na binigay ko sa'yo kanina. Pagbabanta niya nang subukan na naman nitong lumapit sa kanya. Subalit nagpatuloy pa rin ito sa paghakbang at nagtaka siya sa kakaibang ekspresyon nito. Tila alalang-alala ito sa kanya na parang bang may paparating na panganib na maaari nilang ikapahamak. Huwag kang lumayo sa akin. Umawa ka sa kamay ko, tatakbo tayo palayo dito. Anito, pero hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Inilalahad din ito ang kamay sa kanya, pero nagdadalawang isip siyang hawakan yon. At bago pa man niya maintindihan ang lahat, ay naramdaman na lang niya ang pagkablot sa kanya ng isang lalaki. At nang lumingon siya, nakita niyang 5 armadong lalaki. Nakatakip ang mukha na parang mga rebelde, kaya natakot siya at kinabahan ng sobra. Itali nyo! Bilis! Utos sa lalaking sa tingin niya ay leader ng mga ito. Sino kayo at anong gagawin niyo sa kanya? Sinubukan lumapit ni Paul para iligtas siya, pero agad din itong nahawakan ng 2 lalaki sa magkabilang braso. Paano itong kasama niya, boss? Anong gagawin natin sa kanya? Tinong ng isang lalaking nakahawak kay Paul. Tali mo na rin yan at isama sa hideout. Sagot ng leader. Sandali! Sandali! Sino ba kayo at anong kailangan niyo sa amin? Sinubukang magpumiglas ni Paul pero mahigpit ang pagkakahawak ng 2 lalaki dito. Pera bang kailangan niyo? Sabihin niyo na sa amin at mabibigyan namin kayo. Pakawalan niyo lang kami at huwag patayin. Pakiusap niya. Halos maiyak na siya dahil sa takot na nararamdaman. Hindi lang perang kailangan namin sa iyo. Basta huwag lang kayong malikot at hindi namin kayo sasaktan. Sagot ng leader at pagkatapos ay sumenyas na ito sa mga tauhan. Bago sila kinaladkad ng mga ito, ay nilagyan muna sila ng piring sa mga mata. Dinala sila ng mga armadong lalaki sa hideout ng mga ito at ikinulong sa isang silid habang nakagapos ang kanilang mga kamay at paa sa upuan. Wala silang ideya kung nasaan sila, kung nasa lupa ba sila ng isla o nasa ibang lugar na. Basta ang sigurado lang ay hindi sila safe doon. Sino ba sila? Mga terorista, mga rebelde, o makidapay sa pera lang habol sa family natin? Naiiyak na tanong niya, pero hindi naman siya masagot ni Paul.
Di ko rin alam, Juris. Basta kailangan natin gumawa ng paraan para makatakas dito. Huwag na natin hintayin pang patayin tayo ng mga yon. At paano naman natin gagawin yun? Nakatali mga kamay natin. Iisip tayo ng paraan. Subukan nating pagdikitin ang upuang kahoy na pinagtalian nila sa atin. Dapat magkatalikod tayo para maabot kong lubid na nakagapas sa mga kamay mo at matanggal ko. Kaya mo bang gawin? Hindi ako sigurado. Basta subukan na lang natin. Kaysa wala tayong gawin dito at maghintay lang ng katapusan natin. Gagawin na sana nilang naisip ni Paul nang biglang pumasok sa silid ang isang lalaki at may dala itong pagkain. Nakatakip pa rin ang mukha nito kaya hindi nila makilala. Itong pagkain, kumain na kayo para hindi kayo magutom at hindi na ulit kami magbibigay ng pagkain hanggang bukas. Anang lalaki. Kasabay ng paglagay nito ng maliit na mesang plastik sa harapan nila at naglapag ng pagkain doon. Tatalikod na sana ito pagkatapos na magsalita si Paul. Paano naman kami makakakain Nakagapos sa mga kamay namin. Natigilan ng lalaki at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Paul. Oo nga no. Anito habang napapakamot sa ulo. Kalagan mo na muna kami para makakain. Gutom na rin talaga kami. Suwestyon ni Paul pero hindi yun bumenta sa lalaki. Ano akala mo sa akin, sira ulo? Di nakatakas kayo kapag ginawa ko yun. At ako mapapatay ng boss ko kapag nagkataon. Hindi kami mangangas sa tumakas. Armado kayo ng mga baril Kakain lang talaga kami. Giit ni Paul. Alam niyang may binabalak ito at kinakabahan siya para dito. Nag-aalala siya na baka ikapahamak lang nitong gagawin. Lalo na't may dalang baril na lalaki. Di mo ako maiisahan, boy. Alam ko na kung ano nasa isip mo. Sabi ng lalaki at pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Ikaw na lang tatanggalan ko ng gapos, miss. Pero isang kamay lang para makakain ka na. Sigurado namang hindi mo tatangkaing tumakas dahil wala kang laban sa akin. Sige po, hindi ko po tatangkaing tumakas. Kinakabahan sambit niya habang tinatanggal na ng lalaki ang lubid na nakatali sa isa niyang kamay. Magbabantay naman ako sa may pintuan, kaya hindi ka rin makakatakas. Sagot nito at nang matapos, inilapit na sa kanyang pagkain. Napansit lang naman at sliced bread. Yan, kumain ka na, magpakabusog. Teka lang pare, paano naman ako? Di mo ba ako pakakainin? Gutom na rin ako Apila ni Paul. Lumingon ang lalaki kay Paul at sandali muna ito nag-isip bago nagsalita. Hindi kita pwedeng kalagan at baka kung anong gawin mong kalokohan. Kung ganon, paano ako kakain? Papatayin niyo na lang ba ako sa gutom? Kayo rin, sayang makukuha niyong pera kapag kinontak niyong pamilya ko kapalit ng kalayaan ko. Sinusubukan pa rin lang ni Paul ang lalaki pero matigas din talaga at hindi bumibigay. Tigilan mo na nga ako, boy. Hindi mo ako maiisahan kahit ano pa sabihin mo. Ganito na lang, kung gusto mo talaga makakain, pagpasubo ka na lang sa kasama mong babae. Ano? Halos magkasabay pa sila ni Paul na nag-react. Hindi na sumugot ang lalaki at naupo na sa may pintuan. Ngunit nanatili pa rin nakabantay sa kanila. Nagsalubong naman ang mga tingin nila ni Paul at nakita niya ang pagkadismaya sa ekspresyon nito. Subuhan mo na lang daw ako. Anito habang nakanguso sa pansit na nasa harapan nila. Hindi niya ito sinagot at inirapan lang. Pagkatapos ay tumikim siya ng pansit pero agad din niyang iniluwa dahil hindi niya nagustuhan ang lasa. Ano bang klaseng pansit to? Masyadong maalat. Reklamo niya. Ka na magreklamo, miss. Mabuti nga't pinapakain pa namin kayo Sagot nito sa kanya. Muli siyang bumaling kay Paul at inalok din ito ng pansit. Paano nga ako makakakain yan Nakagapos ako. Subuan mo nga raw ako, sabi ni Manong. Napilitan din siyang subuan ito pero padabog niya yung ginawa. Feeling niya kasi ay awkward at hindi naman sila close para gawin niya yon. Yan ang gusto kong makita. Maging sweet kayo at dalawa lang naman kayo magkasama dito. Natutuwang sabi ng lalaking nagbabantay sa kanila. Tumayo pa ito at lumapit sa kanila na para bang kinikilig sa ginagawa niya. Kumunot ang noon niya at pinasadahan ito na masamang tingin. Itong si Manong, may pagka-showbiz din. Wala naman ako ibang choice kundi gawin to. Hindi rin naman kaya ng konsensya ko hindi siya makakain hanggang bukas to. Syempre, gagawin ko na lang. Kahit sobrang alat itong pansit na niluto niyo. Okay naman ang lasa. Para sa akin, hindi naman sobrang alat. Biglang sabat ni Paul na ikinainis naman niya. Ganon. O sige, sumama ka na lang sa kanila.
Tutal, sa kanila ka naman kumakampi eh. Sagot niya at padabog ding inilapag ang pagkain sa mesa. Yan ka na naman sa pag-iimbugnutin mo, Juris. Nagbibigay lang naman ako ng opinion. Bahala ka sa buhay mo. Magpagutom ka na lang at hindi na ulit kita susubuan. Yan, gusto ko rin yung nag-LQ din kayo. Ika nga ng iba ay mas tumatatag daw ang relasyon kapag paminsan-minsan ay nag-aaway ang mga mag-partner. Pangit yung puro lambingan. Sumabad na naman ang lalaking nagbabantay sa kanila na malapat pa rin ang ngiti habang pinapanood sila. Excuse me, Mano. Para sa kaalaman mo, wala kami relasyon na lalaking to. Hindi ko siya magugustuhan kahit sobrang hot pa niya at isa siyang supermodel. Inasasagot niya, pero lalo lang lumapat ang ngiti ng lalaki. Bakit? Sa tingin mo ba ay magugustuhan din kita, Miss Juris, sa chismosa at bugnutin? Hindi. Capital H-I-N-D-I. Hindi. Hindi naman nagpapatalong sabi ni Paul. Sige lang, magbangayan lang kayo sa ngayon. Para sa susunod ay sweetness na lang ang matira sa inyo. Komento ng armadong lalaki. Ano ka ba talaga, Mano? Nagbabantay sa amin, no? Sinusubukan mo kaming paglapitin tong super hot model ko, no? Na masama naman ang ugali at mahilig pang tumakas sa responsibilidad. Ano sabi mo, chismosang journalist? Angal ni Paul, pero inirapan niya lang ito at umiwas ng tingin dito. O sige, lalapas na lang ako at nang masolo yung isa't isa. Usap kayo at ayusin ko ano man ang misunderstanding yung dalawa. Sabi ng lalaking nagbabantay sa kanila at bago pa man siya makareact, ay tumalikod na ito at lumabas ng silid na yon. Tama mga sinabi ni Manong. Tayong dalawa lang magkasama dito, kaya walang ibang magtutulungan, kundi tayo lang din. Di dapat tayo nagbabangayan at kung ano man ang misunderstanding na meron tayo, kailangan nating pag-usapan at simulan ng ayusin ngayon. Ani Paul nang makalabas ng armadong lalaki at silang dalawa na lang ang naiwan. Bahala ka. Basta sa pagkakaalam ko, wala naman akong atraso sa'yo. Sagot niya at pagkatapos ay inirapan ito sabay iwas ng tingin. O sige na, ako na mali. Ako na kailangang bumawi. Basta ang hinihiling ko sa'yo, na kahit ngayon lang magkasundo tayo at makipag-cooperate ka sa akin. Bakit? Meron ka na ba naisip na plano? Meron. Kung papansin mo mga bintana, mababa lang at kakasya tayo. Kaya madali lang tayo makakalabas dito. Ang poproblemahin na lang natin ay kapag nasa labas na tayo. Paano tayo makakalayo sa lugar na ito? Napatango-tango siya matapos niyang iikot ang mga mata at napagtantong tama mga sinabi nito. Paano naman tayo makakaalis dito? Di ba nga, nakagapos sa mga kamay natin? Nakalimutan mo na ba? Tinanggal ni Manong ang tali sa isa mong kamay. Di ko alam kung nakalimutan lang ba niyang ibalik o sadya talagang hindi siya nag-iisip. Oo nga, no? Kailangan nating samantaliin ang pagkakataon habang hindi pa siya bumabalik. Sigurado ka ba talaga makakatakas tayo? Paano kung mahuli nila tayo tapos patay ng walang awa? Kinakabahang tanong niya. Nagdadalawang isip din siyang gawin ang planong naisip ni Paul at baka lalo lang silang mapahamak. Tiwala ka sa akin, Juris. Pinapangako ko sa iyo na hanggat kasama mo ko, hindi kita pababayaan. Poprotektahan kita sa abot na makakaya ko. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago ka nila masaktan. Napatitig siya dito habang nagsasalita ito at nakita niya sa mga mata nito ang senseridad at pagiging seryoso. Nakikita na niya ito ang tipo ng lalaking hindi basta nangiiwan sa oras ng kagipitan, kaya pwede niya itong pagkatiwalaan. Ano yan? Nagpa-practice ka na linya sa script na ginagawa niyang pelikula? Yun na lang ang sinabi niya para hindi masyadong obvious na nagbago ng kaunti ang pagtingin niya dito at kino-consider na niyang magtiwala dito. Anong script ang sinasabi mo? Totoo yun, Juris. Kaya bilisan mo na at kalagan ako para makaalis na tayo dito habang hindi pa bumabalik si Manong. Sa huli ay sinunod niya ito at nang matanggal ng lubid sa mga kamay nito, ay siya naman ang tinulungan nitong matanggal ang pagkakatali sa isa niyang kamay, pati na rin sa mga paa niya. At nang tuluyan na silang nakawala sa pagkakagapos, ay dali-dali na silang umakyat sa bintana. Mula doon ay tumalon sila hanggang sa makalabas na ng lumang bahay na hindi nila alam kung anong eksaktong lokasyon. At sa kabutihang palad ay walang nakabantay sa labas, kaya mabilis silang nakatakbo palayo sa lugar na iyon. Bilisan mo dali para makalayo na tayo dito. Nagmamadaling sabi ni Paul habang binabagtas silang kakahuyan. At nang mapansin nitong napapagod na siya,
ay hinawakan na nitong isa niyang kamay. Kunti na lang, Juris, at makakalayo na rin tayo sa kanila. Tapos maghanap tayo ng safe na mapagpapahingahan natin. Oo, kaya nang pagod na ako at mukhang hindi ko nakakayanin eh. Humahangos sa sagot niya. Sige, tumigil lang muna tayo at magpahinga. Matapos silang tumigil, ay diretso agad siya, upo sa damuhan at naghabol ng kanyang hininga. Samantalang si Paul ay lumingon-lingon muna sa paligid. Sinisiguradong safe sila doon at hindi nasundan ng mga armadong lalaki. Dito ka lang, Juris, at titingnan ko lang doon sa unahan kung meron tayong pwedeng masilungan. Parang babagsak kasi ang ulan eh. Anito at tumango lang siya bilang tugon. Naglakad ito patungo sa unahan, pero nakakailang hakbang pa lang nang marinig niyang malakas itong pagsigaw at kasabay noon ay tila ba pagbagsak nito sa damuhan. Aray! Kahit pagod pa siya at naghahabol ng hininga, ay nagmadali pa rin siyang puntahan ito at laking gulat niya na makita ang ahas na hawak ni Paul sa ulo. Pagkatapos ay itinapon na nito sa malayo. Agad din niyang napansin ang dumudugong bahagi sa binti nito, kaya dali-dali niya itong nilapitan at chinek. Ano nangyari? Natuklo ka ba ng ahas? Puno ng pag-alalang tanong niya. Oo, pero rat snake lang yon, kaya walang kamandag. Yun ka na naman sa sinasabi mong rat snake eh. Kahit anong klase pa'y ahas pa rin yun. Delikado kapag natuklaw ka nun. At sobrang laki nun kaya imposibleng hindi mo indahin ang pagtuklaw sa'yo. Sermon niya rito. Natatarante siya at hindi alam ang gagawin. Ay, paano ba to? Saan kita dadalhin? Paano tayo makakahingi ng tulong eh? Nasa kagubatan tayo. Relax ka lang, Juris, okay? Walang kamandag ang ahas na yun at kaya kong sarili ko. Paano ko kakalma nito eh? Dumudugo na nga yan. At kahit subukan mong itago, kita-kita ko pa rin ang pag-aalala mo at ang pakinginig ng mga kamay mo eh. Sermon ulit niya. Hanggang sa maisipan niyang punitin na laylayan ng t-shirt niya at itinali yun sa itaas na bahagi ng sugat nito. Nabasa ko lang to sa isang Facebook post. Para hindi na raw umakyat ang kamandag papunta sa puso'y kailangan talian ang bahaging ito. Wala kang kamandag yun, Juris. Ang kulit mo naman eh. Rat snake lang yun at hindi cobra. Ikaw ang makulit. Ano ka ba? Kung ikaw wala kang pakialam sa sarili mo at gusto mong mamatay na lang ng basta, pwes ako hindi. Hindi kayo ng konsensya kung pagbasdan ka lang at wala man lamang gawin dito. Nag-aalala ako sa iyo, Paul. At gusto ko makalabas ng kagubatang ito na magkasama pa rin tayo. Gusto ko makauwi tayo sa mga pamilya natin na parehong ligtas. Natigilan ito at napatitig na lang sa kanya. Hindi na rin ito nagsalita at hinayaan na lang siya sa kanyang ginagawa. Kailangan nating makaalis dito o kayo makahingi ng tulong. Baka ano pa mangyari sa'yo kapag nanatili lang tayo dito. Nag-aalala pa rin wika niya. May natanaw akong kubo doon sa unahan. Kaya lang mukhang abandonado na. Pero subukan pa rin nating pumunta doon at malay natin. May makita tayo na pwede nating mahinga ng tulong. Tumingin siya sa direksyong itinuro nito at natanaw nga niya ang kubong sinasabi nito. Kaya mo bang maglakad papunta doon? Tanong niya dito. Oo naman, wala lang sa akin to no. Basta malakas pa ako sa kalabaw kaya. Pagyayabang nito pero biglang napahinto at hindi natapos ang sinasabi. Nang subukan nitong tumayo ay hindi nabalanse ang sarili at natumba din. Mabuti na lang at nasalo niya ito kaya hindi tuluyang bumagsak sa lupa. Yan! Yabang pa kasi! Sermon niya. Pero deep inside ay nag-aalala siya ng sobra dito. Nahihilo ka ba? Ano ba nararamdaman mo? Bigla kasi akong tumayo kaya nahilo ako ng bahagya at hindi nabalanse ang sarili ko. Ibig sabihin kasi noon hindi ka talaga okay. Kaya ikalma mo lang muna yung sarili mo at huwag kang nervyusin, okay? Mamaya na lang tayo maglakad kapag feeling mo kaya mo na. Opo ate, masusunod po. Nakangiting sagot nito. Anong ate ka dyan? Obvious naman na mas matanda ka sa akin, no? Baling niya dito, kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. At nagagawa mo pa talagang tumawa sa sitwasyon nating to? Kinurot niya ito ng mahina sa tagiliran. Di rin maganda yung palaging seryoso sa buhay. Kaya kung halimbawa ay mamamatay na ako ngayon dito, mas pipiliin ko maging masaya na lang at makipagharutan sa'yo. Nakikipagbiruan ba ako sa'yo, ha? Nilakasan niya ang pagkurot dito. Napaigtad ito't umangan. Masakit na yun mas masakit pa sa tuklaw ng ahas. Magbehave ka kasi kung ayaw mong masaktan. Magseryoso ka rin at huwag kang biro ng biro. Hindi naman kasi ako nagbibiro eh. Seryoso ako sa sinabi ko. Kung ganon, itigil mo ng pagsasalita na mga ganon dahil hindi ako natutuwa. Yan na nga rito at aalalayan na kita papunta dun sa kubo.
Kinuha niya isa nitong kamay at pinakbay sa kanya. Siya naman ay humawak sa bewang nito at pagkatapos ay sinimula na niya itong akayin. Hanggang sa makarating na sila sa kubo. At tamang hinala ni Paul na abandonado na yon at walang nakatira na pwede nilang mahinga ng tulong. Magpalipas na muna tayo ng oras dito at mukhang ulan. Suwestyon ni Paul at hindi naman niya yon kinontra. Ilan sandali pa'y bumuhos ng malakas na ulan. Butas-butas ng bubong ng kubo, kaya may tumutulong tubig sa loob. Gayunpaman ay nakahanap pa rin sila ng sulok na hindi nababasa ng ulan at doon sila sumilong. Nagpalipas sila ng oras doon pero parang walang balak tumigil ang ulan. Hanggang sa nakatulugan na ni Paul ang paghihintay sa pagtila niyon. Napatingin siya kay Paul at mas lalo pa nag-alala nang mapansin niya na parang hindi ito okay. Nakita niya rin na bahagyang namamagang sugat nito kaya dali-dali niyang nilapitan at dinaman noo. Naku, nilalagnat siya. Pabulong na sabi niya at kasabay noon ay ang paggalaw nito ng bahagya at pagmulat ng mga mata. Tumigil na ba ang ulan? Tanong nito sa mahinang boses, halatang may iniindang sakit. Katitigil lang, sagot niya. Nilalagnat ka. Huwag mo kong alalahanin, Juris. Kaya ko pa naman ang sarili ko. Ikaw, okay ka lang ba? Wala ka naman bang nararamdamang hindi maganda? Wala. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay matinding pag-alala sa'yo. Kaya please, huwag kang panghinaan ha. Maya-maya maglalakad-lakad ako para magbaka sakali na may mahingan na tayo ng tulong. Hinuwakan nitong isa niyang kamay at hinayaan naman niya. Nanatili rin siya nakatitig dito at hinintay kung ano ang sasabihin sa kanya. Huwag mo nang masyadong paguri ng sarili mo, Juris. Okay lang talaga ako. Medyo nagsinungaling nga lang ako sa iyo kanina. Ha? Ano naman yung sinabi mo kasinungalingan? Hindi talaga rat snake yung nakatuklaw sa akin. Sawa yun. Bagamat wala rin kamandag pero matatalas sa mga pangil kaya sobrang sakit at yun yung dahilan. Kaya medyo nilalagnat ako ngayon. Ano? So paano? Anong dapat kong gawin? Natatarantang tanong niya. Relax ka lang. Wala tayong ibang magagawa sa ngayon kundi magpahinga at maghintay ng tamang pagkakataon. At sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong ito para makahingi ng tawad sa iyo. May isa pa kasi akong kasalanan, Juris. Inaamin ko na nung umpisa'y bala ko talagang maghiganti sa iyo. Sa binalita mong chismis tungkol sa akin. Anong ibig mo sabihin? Nagkunwari ako nung depressed. At yung balita na nagtangka akong magpakamatay, gawa-gawa ko lang yun. Dahil ang gusto ko ay makonsensya ka. At nung nabalitaan ko sa mga kapatid ko na susunod ka sa akin dito sa Bangiawan Island, nag-isip ako ng plano kung paano makakaganti sa'yo. Nirentahan ko pa nga yung buong lugar kung saan tayo nagkita. Actually, wala pa akong naiisip nun kung ano gagawin sa'yo. Nang biglang dumating yung mga armadong lalaki, tinuko tayo. Yung mga armadong lalaki. Sigurado ka bang hindi mo kasabot ang mga yon? Hindi, Juris. Hindi ko sila kalala. Maaring grupo sila ng mga rebelde o kaya grupo ng sindikato na nanghihingi ng ransom money sa pamilya ng mga tinutukot nila. Mabuti nakatakas tayo sa kanila at hindi rin nila tayo nasundan. Kaya na disgrasya ka naman at mukhang hindi maganda lagay mo ngayon. Bigla siyang nalungkot matapos mapatingin kay Paul. Nakaramdam din siya ng awa at guilt dahil wala man lang siyang magawa para magamot ito o madala sa ospital. Okay nang sabi ako, Juris. Huwag ka na masyado mag-alala sa akin. Sigurado ka ba? Tumango-tango ito bilang tugon. Pero bakit sa tono ng pananalita mo para nagpapaalam ka na? Bakit pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda sa'yo? Natatakot ako, Paul. At mas lalo ako natatakot mag-isa sa batang ito kapag namatay ka at iniwan ako. Grabe ka naman sa mamamatay ako, Juris. Masyado ka nag-overthink. Natatawan sambit ni Paul bago siya marahang hinila. Pagkatapos ay kinabig nitong ulo niya at sinubsob sa malapad nitong dibdib, malapit sa ilalim ng kilikili nito. Nagulat siya sa ginawa nito at hindi niya alam kung nakalimot ba ito na dati silang magkaaway o baka nag-hallucinate na ito. Hindi siya nakagalaw at biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng kakaiba. Lalo na nang maramdaman ng mainit itong katawan at narinig din niyang malakas na kabog sa dibdib nito na parang may mensaheng gustong ipaabot sa kanya.
Hanggang sa tila ba'y biglang natauhan si Paul at napagtanto na awkward iyon kaya dali-dali siyang binitiwan. Pagkatapos ay lumingin ito sa paligid at binago bigla ang usapan. Tumigil na palang ulan. Tara na't umalis na tayo dito. Hindi, Paul. Pigil niya dito at hindi niya hinayaan na subukan itong bumangon. Magpahinga ka na muna at baka mas lalo pang lumala ang kalagayan mo. Ako na lang ang maglalakad-lakad. Iikutin ko yung kabuuan nitong kubo at titingnan ko kung ano yung pwede nating mapakinabangan. Sigurado ka bang kaya mo? Hindi ka ba matatakot? Hindi no, takot lang ako sa ahas pero hindi ako duwaga. Hindi na nakipagmatigasan si Paul sa kanya at siya naman ay ginawa ng kanyang sinabi. At sa paglalakad-lakad niya ay nakita siya ng lighter. Nang testingin niya yon, ay natuwa siya dahil gumagana pa. Nakakita rin siya ng gasera at sumisindi rin ang subukan niya. Nakangiti siyang bumalik sa kinaroroonan ni Paul dahil hindi na zero yung ginawa niyang pag-iikot sa kabuuan ng kubo. Tignan mo yung mga nakuha ko, Paul. Tama-tama't malapit ang dumilim. Magagamit natin to kapag inabot tayo ng gabi dito. Pagkukwento niya sa lalaki habang sinisinda ng gaserang nakuha niya. Mukhang hindi pa tumatagal mula nung abandonahin ng may-ari itong kubo. May mga gamit pa dito eh. May mga kumot pa ako nakita pero hindi ko kinuha. At baka mangati pa tayo kapag ginamit natin ang mga yun. Hindi sumagot si Paul kaya nagtaka siya at dali-dali itong nilapitan. At doon niya napagtanto na nakapikit na pala ito at kasalukuyan ang natutulog. Hinawakan niya ito at nagulat siya na mapaso ng bahagyang kamay niya. Tumas pa ang lagnat ito kaya tumindi pa lalo ang pag-alala niya. Diyos ko po, anong gagawin ko? Anya, at pagkatapos ay naisipan na naman niyang punitin ang kanyang t-shirt. Hanggang sa kalahati na lang noon ang natira at kita ng pusod niya. Dali-dali niyang binasa ang kapirasong tela at pagkatapos ay ipinatong yun sa noon ni Paul. Binantayan niya ito at naupo sa tabi nito. Hanggang sa naramdaman niya ang marahang paghawak nito sa kamay niya. Ngunit nanatili ito nakapikit. Ginawa ko. Halos pabulong at medyo nanginginig pansabi nito. Anong gusto mong gawin ko? Hindi na ito sumagot, pero humigpit pa lalong pagkakahawak sa kamay niya. Hanggang sa naisipan niyang tumabi rito at yakapin ito para bumuti ng kaunti ang pakiramdam nito. Nanatili siya sa ganong posisyon hanggang sa nakatulog na ng mahimbing ang lalaki. Hindi pa rin siya kumawala sa pagkakayakap dito at nagkaroon siya ng pagkakataong mapagmasdan ang maamo nitong mukha sa malapitan. Umandar din ang pagkapilya niya at pinisil-pisil ang malalaking muscles nito sa braso. Hinaplos-haplos din niya ang dibdib nito at ramdam niya kung gaano yun katigas. Halatang alaga sa workout. Totoo nga sabi-sabi na, super hot ka. Pabulong na sabi niya habang nakatitig pa rin dito. Super hot kasi sobrang taas ang lagnat mo. Kontra niya sa naunang sinabi. Ilan sandali pa lumipas ay nakatulog na rin siya. Nakatulog siyang nakayakap kay Paul para kahit na papano ay mabawasan ang panlalamig na nararamdaman nito. Umaga na nang magising siya at paglingon niya ay wala na sa tabi niya si Paul. Bigla siyang kinabahan kaya dali-dali siyang bumangon at hinanap ang lalaki. Hanggang sa makarating siya sa labas ng kubo at nakita itong nanunungkit ng hinog na mga mangga. Hi, good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Akala ko iniwan mo na ako eh. Sagot niya at pagkatapos ay nilapitan ito. Tama ka, Juris. Di pa nga matagal mula nung inabandona ng may-ari ang lugar na ito. Okay ka na ba? Magaling ka na ba at kaya mo nang gumalaw? Imbes ay sunod-sunod na tanong niya dito. Okay na ako. Maya-maya pwede na tayo magpatuloy sa paglalakad. Nakangiting sagot nito. Maraming salamat sa pag-alaga mo sa akin . Sobrang effective nung ginawa mo. Pagising ko kanina, sobrang lakas ko na ulit. Pasensya ka na rin pala kung hindi na kita ginising . Masarap pa kasi ng tulog mo eh. Hindi siya sumagot, pero may kakaibang tuwa siyang naramdaman. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil sa nakita niyang pagbabago dito. Mukhang okay na nga ito at bumalik ng dating lakas dahil nakakapagyabang na uli. Nang makakuha na ng ilang pirasong mangga si Paul ay nagsimula na ulit silang maglakad at nilisan ang lugar na yon. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ng gusto ay may narinig silang malalakas sa kaluskos sa likuran nila
na parang may sumusunod sa kanila. Baka yung mga armadong lalaki yan. Bilisan natin, Juris. Nag-aalalang sambit ni Paul at nagsimula na rin silang tumakbo. Nandito sila, boss! Narinig nilang sigaw ng isang lalaki. Binilisan pa nilang pagtakbo hanggang sa matanaw nila ang tila ba isang rest house at dali-dali silang pumunta doon para makahingi ng tulong. Mukhang nandito pa tayo sa Bangiawan Island. Muling nabuhayan ng pag-asa si Paul at habang tumatakbo ay mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Sinisiguradong hindi siya makakawala at sabay silang makakaligtas sa mga taong humahabol sa kanila. Yun, may mga tao! Sambit niya matapos makita ang dalawang lalaking nakatalikod sa kanila. Tulong! Tulungan nyo kami! Nilingon sila ng dalawang lalaki at matinding pagtatakang naramdaman niya nang tila ba'y namukhaan niya mga ito. At nang makalapit na sila ay saka niya nakumpirma kung sino ang dalawang lalaki. Dwight? Gerson? Anong ginagawa nyo rito? Kunot noon tanong niya. Oh, Juris, Paul! Malapad naman ang ngiting salubong sa kanila ni Dwight. Kamusta kayong dalawa? Okay naman bang pagbabakasyon nyo rito sa isla? Nag-enjoy naman ba kayo? Si Gerson naman ang sunod-sunod na nagtanong. Mamaya na tayo magkwentuhan. Pumasok na muna tayo sa loob at may humahabol sa aming mga armadong lalaki. Di namin alam kung mga terorista ba sila o mga kidnappers. Basta, kinuha nila kami at ginapos. Mabuti na lang at nakatakas kami. Nagmamadaling sabat ni Paul, pero parang hindi man lamang natakot sina Gerson at Dwight. At saka natuklaw din ang sawa si Paul, kaya kailangan natin siya madala sa ospital. Nag-aalala ring dagdag niya. Ilan sandali pa'y nakita na nila mga armadong lalaki at tumatakbo mga ito palapit sa kinaroroonan nila. Nandiyan na sila! Ano ba kayo? Hindi ba kayo kikilos? Kinakabahan ng sambit niya, pero sina Dwight at Gerson ay pangiti-ngiti lang. Hanggang sa makalapit na mga armadong lalaki sa kanila at ang sobrang ikinagulat niya ay nang batiin ng mga ito sina Dwight at Gerson. Magandang umaga po, Boss Dwight, Boss Gerson. Tapos na po ba yung trabaho namin? Tanong ng leader ng mga armadong lalaki. Oo, Kaloy. Hanggang dito na lang kayo at mukhang nagkasundo na sila Juris at Paul. At sa tingin ko, papunta sila sa pagmamabutihan. Si Dwight ang sumagot. Anong ibig sabihin nito, Dwight? Sino mga lalaking to? At anong kaugnayan sa isa't isa? Matigas ang boses na tanong ni Paul habang mariing nakatingin sa kapatid nito. Relax lang kayo at pakinggan ang paliwanag namin. Pagsisimula ni Dwight. Itong libang to, hindi talaga sila masasamang tao. Inupahan lang namin sila para kunwari dukutin kayo. Pero ang purpose lang talaga noon ay para pagsamahin kayo at paglapitin. Noong nalaman namin yung issue yung dalawa, nag-usap-usap kaming tatlo nila Elmer at Dwight. Gusto namin kayong pagbatiin. Kaya lang itaig pa yung asa't pusa kung magbangayan. Hanggang sa nagdesisyon si Juris na sundan ka rito sa Bangiawan Island. At doon kami nakaisip ng magandang plano para paglapitin kayong dalawa. Dagdag naman ni Gerson. Ano? Ginawa niyo yun nang hindi man lamang iniisip kung ano yung maaaring mangyari sa amin? Paano kung naaksidente kami nung tinakasan namin ng mga lalaking yan? Paano kung napilayan kami nung tinalo namin ang bintana ng bahay kung saan nila kami dinala? Paano kung namatay si Paul dahil sa tuklaw ng ahas? Hindi niyo alam kung gaano ako nag-alala sa kanya. Natataranta ako at halos hindi ko alam ang gagawin nung tumas ang lagnat niya at nanginginig ang katawan niya. Tapos kayo? Nag-e-enjoy pala dito at patawa-tawa lang. Inisasabi niya habang masamang tingin kay Gerson. Relax lang, Juris. Marahil hindi nyo alam pero nakabantay silang 5 sa inyo kahit yung nakatakas sa kayo. And from time to time ay hinihinga namin sila ng update. Kaya kung may nangyaring masama ay agad din silang magre-rescue sa inyo. Pagpapaliwanag ni Gerson. Di ba may nangyaring ang masama? Natuklaw ng ahas si Paul at nilagnat siya. Nasaan doon yung sinasabi mo nagbabati sa amin at ire-rescue kami? Wala naman ah! Patuloy niya sa mas mataas sa boses. Nakita kasi nila na okay naman si Paul at hindi naman nanganganib ang buhay. At bilang kapatid niya, kilala ko siya na malakas ang immune system. Sanay di siya sa gubat kaya kampante ako na hindi siya maano. Si Dwight naman ang nagpaliwanag. Anong okay? Nilagnat nga siya at gininaw. Kaya nga napilitan ako yakapin siya buong gabi para kahit paano umokay ang pakiramdam niya eh. Pasigaw na sagot niya kay Dwight. Juris. Naramdaman niyang paglapit at marahang paghawak ni Paul sa kanya, pero agad niya yung hinawi. Ano?
Kakampihan mo sila dahil gusto mo rin na nangyari? Hindi mo rin ba naisip yung matinding pag-alalang naramdaman ko? O baka kasabot ka rin nila at nagpapanggap ka lang sa harap ko? Baling niya kay Paul at napagbuntunan din ito ng inis na nararamdaman niya. Hindi. Hindi na niya hinintay na matapos ito sa pagsasalita at tinalikuran na niya ito. Pagkatapos ay muli siya bumaling sa kapatid niya si Gerson. Isusumpong ko kayo kay Daddy! Anya, sabay walk out palayo sa mga ito. Alam din ni Daddy ang tungkol dito. Suportado pa nga niyang idea namin ito. Sa katunayan ngayon, nandiyan siya sa loob ng rest house at naghihintay sa pagbabalik yun ni Paul. Dumating siya kanina sakay ng private chopper natin. Narinig yung sagot ni Gerson, kaya napatigil siya at muli ito nilingon. Ano sabi mo? Salubong ang kilay na tanong niya. Nandiyan si Daddy sa loob. Kausapin mo. Hindi pa man tapos magsalita si Gerson, ay nakita na niya ang kanyang ama na naglalakad palapit sa kanya. Kumusta, Juris, anak? Malapad ang ngiting salubong nito sa kanya. Hindi ako natutuwa sa ginawa niyo, Dad. Imbes ay sagot niya, ipinakitang pagkadismayan niya. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Saan ka pupunta, Juris? Sandali lang. Tanong ng kanyang ama. Uuwi na sa Manila. Sagot niya, pero hindi ito nilingon at diretso lang siya sa paglalakad. Hanggang sa nakita niya ang private chopper nila at dali-dali siya nag-utos sa piloto na ihatid na siya sa Maynila. At habang nasa himpapawid ay sa kanya naalala si Paul. Kahit na papano ay nag-guilty siya dahil basta na lang niya itong iniwan. Tapos idinamay pa niya sa ines na nararamdaman kina Dwight at Gerson. Ilang araw din siyang hindi nagpakita sa kanyang pamilya at nagstay lang sa condo unit niya. Bagamat aminado siya na naging effective ang ginawa ng mga ito at nagkaroon iyon ng magandang epekto sa kanya. Nakilala niya ng lubusan si Paul at na-realize din ang pagkakamaling nagawa niya. Kaya lang ay hindi siya nakapagsorry na maayos sa lalaki. At para makabawi siya sa lalaki, ay nag-issue siya ng public apology. Inamin niya sa buong mundo na chismis lang ang ibinalita niya noon tungkol kay Paul at hindi niya talaga yun na-verify. Pagkatapos noon ay nag-resign na rin siya sa trabaho niya at ang dahilang sinabi niya ay lilipat na siya sa PBS na pag-aari ng kanyang pamilya. Naiintindihan kita, Juris. Alam kong darating talaga sa sandaling ito na mas pipiliin mo ang PBS. At syempre, wala naman akong laban kasi pamilya mo yun eh. Kaya hindi na kita pipigilan. Pero lagi mo tatandaan na palaging nakabukas ang pinto ng opisina ko para sa'yo. Sagot sa kanya ni Mr. Apelyido. Matapos makapagpaalam, ay sunod niyang dinaluhan ang premiere night ng pelikula kung saan nagkaroon ng mahalagang role si Paul bilang supporting character. At nang matapos yun, saka lang sila nakita ng lalaki at nagkahiyaan pa sa simula. Simula kasi nung nakabalik na sila sa Manila ay hindi na ulit sila nagkausap. Para naghihintayan sila kung sinong unang magre-reach out at mangangamusta. Hi, Juris. Long time no see. Si Paul ang unang nagsalita. Napanood ko yung pag-issue mo ng public apology. Maraming salamat. Pero hindi mo na sana ginawa yun. Okay naman ako. Hindi naman ganun na-apekto ng career ko. Kasi marami pa rin ang nagtiwala sa akin at hindi ako iniwan sa gitna ng kontrobersya. Kailangan ko pa rin gawin yun, Paul. Kailangan ko maging accountable at humingi ng tawad sa mga nasasagasaan ko. At kapag nakalipat na ako ng PBS, simula na rin yun ang pagsaseryoso ko sa trabaho. Tumango-tango si Paul bilang tugon. Pagkuway iniba na nitong usapan. Yung nangyari sa Bangyawon Island. Feeling ko akong may kasalanan nun. Kaya humingi ako ng tawad sa'yo. Pagkatapos mo kasing maglabas ng balita noon na may skandal ako kasamang hotel employee. Lumapit ako kila Dwight at Elmer. Humingi ako ng tulong sa kanila na makaganti sa'yo. Kaya siguro napunta sila sa ganong plano kasamang kapatid mo si Gerson. Wait lang, Paul. Awat na sa kahingi mo ng tawad sa akin. Ikaw na lang palagi yung gumagawa nun. Samantalang ako naman talaga yung may kasalanan eh. Sa akin nag-uumpisan lahat. Hindi muna kita binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag noon. At pinairal ko agad ang pagiging bugnutin ko. Pero alam mo, kung meron man akong pinagpapasalamat sa mga nangyari, yun ay nakilala kita ng lubusan. Nakasama kita at nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang mabuting side ng pagkatao mo. Ako rin, Juris. Ang totoo kasi, nabanggit ka na sa akin ng mga kapatid ko nun.
Minsan ka nang nireto sa akin ni Dwight. At aaminin ko na nagandahan nga ako sa'yo. May isang parte sa akin na nag-udyok na ligawan ka. Kaya lang nung nalaman kong magkasalungat ang ating mga ugali, mahirapan lang tayo magkasundo hindi ko na tinuloy. Nag-focus na lang ako sa career ko. Kaya nakakayaman sabihin pero sumuko na agad ako kahit hindi ko pa sinusubukan. So ano, patatagalin pa ba natin to? Palalampasin pa ba natin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng tadhana? Habang nagsasalita ay magkatitigan sila ni Paul at mukhang parehas sila ng naiisip dahil lumapit agad ito sa kanya at hinawakan na magkabila niyang kamay. Anong gusto mo? Kasalan agad o dadaanan pa natin ang ligawan stage? Nakangiting tanong nito. Siya naman ay pinaandar ang kapilyahan at imbes na sumagot ay hinalikan na lang niya ito sa labi. Ipinulupot na rin niya mga kamay niya sa leeg nito. Ngunit kalaunan ay nilayo niya ng bahagya mga labi dito. Skip na natin ang ligawan stage. Matatanda na tayo eh. Sayang oras. May pagkapiliyang sagot niya pagkatapos ay muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Huwag kang mag-alala, liligawan pa rin kita araw-araw kahit tayo na. Nakangiting ani Paul at saka siya hinalikan sa noo. At hindi naman siya nito binigo. Araw-araw ko magpadala ito ng bulaklak. Kapag hindi ito busy, ito pa mismo magluluto para sa kanya. At kahit busy ito, ay hindi kinakalimutang mag-update sa kanya. Hindi nagtagal ay sinama niya si Paul sa bahay nila para formal nang ipakilala sa pamilya niya. Sabi ko na nga ba't sa kasalan din na magiging bagsak niyo? Malapad ang ngiting sabi ng kanyang ama nang makaharap na nila ito. Ang tanong ay kung nauwi ba talaga sila sa kasalan. Hindi naman kaya magsawa tong si Paul sa pagiging bugdutin at mahainitin ang ulo ni Juris. Sabad naman ang kanyang ina. Huwag po kayo mag-alala, Tito Jameson. Tita Joanna, nakuha ko na po ang ugali ni Juris. Alam mo na kung ano yung gagawin kapag sinumpong siya ng pagiging bugnutin niya. Nakangiting sagot ni Paul at pagkatapos ay inakbayan siya. Kinurot-kurot din ito ang pisngi niya. Talaga, iho. Bakit kaming pamilya niya na matagal na niyang kasama hindi pa rin makuha ang ugali niya hanggang ngayon? Anong sekreto bang nadiskubre mo? Tanong ng kanyang ama kay Paul. Simple lang po, Tito. Todong paglalambing lang pong katapat niya. Proud pang sagot ni Paul kaya kinurot niya ito ng mahina sa tagiliran. Mas lalo naman natuwa ang mga magulang niya dahil sa simpleng paghaharutan nila. Ibig sabihin ba dito, matagumpay yung planong naisip nila Jason at Dwight na paglapitin kayong dalawa sa Bangyawan Island at eventually mahulog sa isa't isa? Nanunuksong tanong ni Jackson sa kanilang dalawa ni Paul. Abay syempre, kita nyo naman kung paano sila maglambingan sa harapan natin ngayon. Sabat ni Jason na malapad din ang ngiti. Che, hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa niyo sa amin. Alalang-alala ako na sobra kay Paul noong time na yun kung alam niyo lang. Inirapan niya si Jason. Sorry na, mahal naming prinsesa. Gusto lang kasi naming mapunta ka sa responsable at mabuting tao. Alam naming hindi ka pababayaan ni Paul at aalagaan ka niya hanggang sa pagtanda niya. Sagot ni Jason. Sige, patatawarin ko lang kayo kung kapag tinulungan niyo kami sa preparations para sa kasal namin. Kailangang maging sobrang special yon at mas bongga kaysa sa kasal niyo. Pahayag niya na hindi naman tinutulan ng kapatid niya, pati ang mga magulang niya ay nangako ring ibibigay ang full support ng mga ito. Hindi na nga nila pinatagal ang pagpapakasal at agad na sinimula ng preparations. At gaya ng ipinangako ng pamilya niya, ay sobrang engrande nga iyon at napaka-espesyal. Pagkatapos ng kasal, ay nag-honeymoon sila sa lugar na sobrang memorable sa kanila, sa Bangyawan Island. At pagkalipas ng ilang buwan, ay biniyaan na sila ng regalo na magsisilbing bagong miyembro ng kanilang pamilya. At sobrang tuwa nila nang malamang hindi lang yun isa, hindi rin dalawa, kundi 3. Siyang nagmana ng abilidad mula sa kanyang ina na magbuntis at magsilang ng triplets na anak. Sino ba mag-aakalang sa kasalan mauwi ang bangayan natin noon? Tanong ni Judy sa asawa habang binabantayan nilang natutulog ang triplets na sanggol. Ang dami ba naman nating kupido? Natatawang sagot ni Paul. At habang buhay ko silang pasasalamatan, di pa ako naging ganito kasaya at kontento sa buhay ko, mahal. Ako ang dapat magpasalamat, no? Finally, nakahanap na ako ng lalaking makakaintindi sa
pagiging bugnutin ko. Eh, di ka naman masyadong bugnutin ngayon. That's what your love can do. Parang kinilig pang asawa niya at matamis na ngumiti bago siya inakbayan at hinalikan sa noo. Mahal kita, Juris. Mahal din kita, Paul. Salamat sa laging pag-intindi sa akin na sana huwag ka magsawa. Hindi ako magsasawang intindihin ka sa lahat ng pagkakataon, mahal. Kahit hanggang pumuti ng lahat ng buhok natin, kahit nakatungkod na ako o kahit sobrang labo na ng mga mata, ganun kita kamahal. Niyakap niya si Paul na mahigpit. Napakaswerte niya dito. Sana ang lahat ng tao ay makapagtagpo ng ganong klaseng pag-ibig. Magiging perpekto siguro ng mundo. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!